of praise. Amen? Are you excited today? Amen. I believe with all my heart that this is the divine appointment ng Panginoon. Amen? You are here for such a time as this because God has a better plan and purpose to each and every one of us here. Amen? We have a wonderful worship, isn't it, today? How many of you can sense the presence of God? Amen. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Today we're going to continue our sermon on the book of Jude. Now we are in part 2. Today I'm going to speak about verse 6 to 10. Last time we talked about verse 1 to 5. So nasa atin pa pong Facebook yan sa inyo po na hindi pa napupuntahan, na papanood o napapakinggan. And now we are on part 2. So Lord willing, in this book of Jude, marami po tayong natutunan. Amen? Marami na tayong natutunan. So, ano po ba yung purpose nitong book of Jude na ito? Yung book of Jude, ang layunin po nitong book of Jude na ito ay kung saan sinulat po ito ni Jude sa mga Christian na kung saan sila po ay nakarinig na ng salita ng Diyos, alam na po nila yung salita ng Diyos. Subalit, yung sa loob ng church, may mga false teacher, may mga counterfeit na nagtuturo ng ibang gospel na hindi yung itinuro ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga disipulo. At ang desire talaga ni James, or ni Jude, na kapatid ni James, the half-brother ng Lord Jesus Christ, ay i-share ulit sa kanila yung about salvation. Pero yung kanya pong ibinahagi ay patungkol po doon sa foundation ng kanila pong pananampalataya, upang sa ganoon ay hindi po sila madinlang madaya ng mga bulaang mga ngaral, ng mga bulaang mga ngaral ngayon. Dahil even nowadays, noon pa lamang nagkalat na ang mga bulaang propeta, mga false teacher, at ngayon napapanood po natin may mga nagbablog, may mga vlogger ngayon na mga nagkukot ng mga salita ng Diyos. Last time lang mayroon akong napanood na ang sabi, ang Diyos daw ay sinungaling kasi sinabi ganon ng Diyos sa kay Adan at kay Eva na pag kinain nyo ang bungang kahoy na ito, mamamatay kayo. So anong nangyari? Ang sabi niya, namatay ba sila? So hindi naman sila namatay eh. So sinungaling ang Diyos, sabi niya. So kita nyo po, may mga mangmang na mga nagtuturo. Hindi natin alam kung saan sila nag-aral ng Biblia. Hindi naman nila alam yung kanilang pinagsasabi. Daldal lang ng daldal kung minsan. Hindi naman nila alam. Pero dami pong nanonood sa kanila. Hindi niya alam na ang ibig sabihin ng Diyos na mamamatay kayo, you will surely die. Now, sabi niya, hindi naman kaagad-agad yun eh. Namatay sila later. Nung wala pang tandaan mo natin, kung walang kasalanan, walang kamatayan. Kaya nung pumasok yung kasalanan, nagkaroon ngayon ng kamatayan. At hindi lamang yun, spiritual, nahiwalay sila doon sa presensya ng Panginoon. At Numbers 23 verse 19, the Bible says, God is not a man that he should lie. So, paano mo i-explain yan na ang Diyos ay sinungaling? Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie. At in the book, sabi ng Panginoong Hesus, Satan is the father of lies. Tapos tatawagin itong pastor. Ewan ko kung paano naging pastor yung mga ganong tao na yun. Hindi nila alam yung kanilang pinapangaral. Ay paano sa atin mga kapatid, kung yun ang atin pong napanood, napakinggan, at hindi po natin alam yung salita ng Diyos, yung foundation ng salita ng Diyos, madadaya tayo. Kaya si Jude, na half-brother ni Lord Jesus Christ, na kapatid ni James, na nagsulat din ng Book of James, ito yung kanya pong ganun na lamang po ang kanya pong passion, yung kanya pong zealous to share sa mga nakarinig na ng salita ng Diyos upang hindi po madaya. So Jude purpose in his letter was twofold. Number one, he wanted to expose the false teachers that had infiltrated the Christian community. And number two, he wanted to encourage Christians to stand firm in the faith and fight for the truth. Everybody says, fight for the truth. Fight for the truth. Jude, the name is literally Judas. Na-explain ko po na nakaraan yan, hindi po ito si Judas Iscariot. But to avoid connection with Judas Iscariot,
the infamous man who betrayed Jesus, most English translators have used the name Jude. There are 6 people named Judas mentioned in the New Testament. But the best evidence identifies this as the one mentioned in Matthew chapter 13 verse 55, pinag-aralan natin kanyan, in Mark chapter 6 verse 3, na ang mga kapatid ito ng Panginoong Hesus. Sino-sino po yun? Diba? Sila Jude, sila James, at si Joseph and Simon. Diba? Napag-aralan po natin yan dito sa Matthew chapter 13 verse 45. Diba? Ang mga kapatid po niya, sino-sino po yun? Si James, si Mark, Matthew 13 verse 45, tingnan natin yan. Si James, si Joseph, Simon, and Judas. At alam po natin na meron pa silang kapatid na mga babae. Di ba? Kaya dito sa Matthew chapter 6 verse 3, Matthew chapter 6 verse 3, isn't this the carpenter's son? Tinutukoy nila rito si Jesus. Isn't this the carpenter's son? Kasi, bakit? Si Joseph kasi, na asawa ni Maria ay isang karpentero. Kaya sabi niya, isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? So ulitin ko, hindi po ito si Judas Iscariot, kundi si Jude ito na brother ni James at half-brother ni Lord Jesus Christ. Bakit half-brother ni Jesus? Kasi hindi naman tatay ni Jesus si Joseph. Amen? Ang nanay niya si Mary. Amen? Kaya nga po sa Alpha, kung mayroon pong nag-aalpa dito, may mga pag-aaral dito bago tayo mag-worship service, doon niyo po mapag-aaralan yung foundations of faith ng Christianity. Mapapag-aralan po ninyo doon, who is Jesus? Why did Jesus die? How can I be sure of my faith? Why and how should I pray? Congratulations sa mga nag-aalpa, number 4 na sila. Next time, mapag-aralan po nila, why and how should I pray? Bakit at paano tayo mananalangin? Kasi ang tagal-tagal na natin nananalangin, di natin alam kung paano manalangin. Sabi ng iba, basta nagdadasal ka lang kung anong doon sa itaas, alam na ng Diyos yun. Hindi po mga kapatid, mayroon pong mga tamang panalangin. Ang daming mga nanalangin ng mga iba't ibang reliyon. Paano tayo makakatiyak ng ating panalangin nga ay kalugod-lugod sa Panginoon? Isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Are you ready? Amen. Let us pray. Father God, we thank you. We thank you that your word, they are life and spirit. As I'm going to share your word today to your people, Lord, I pray that use me an instrument only. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. One more time. Give the Lord a clap of praise. Good, like the other half-brothers of Jesus, including James, didn't believe in Jesus as the Messiah until after the resurrection of Jesus. I speak that last time. Hindi po sila naniwala kaagad kay Jesus. Hindi kasi sila nanampalataya. Nanampalataya na lamang sila after the resurrection. So Jude was a blood relative of Jesus, but he considered himself only as a bondservant of Jesus Christ. The fact that he wanted himself to be known this way instead of introducing himself as Jude, the half-brother of Jesus, tells us something of the humility of Jude and the relative and importance of being connected to Jesus by human relationship. Hindi niya sinabi sa kanyang sulat, si Jude ito na half-brother ni Jesus Christ. Hindi niya ginamit yung family card, kundi ang sabi niya, the bondservant of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin kasi ng the bondservant sa Greek word, pinag-aralan din niya last time, doulos, which is ang ibig sabihin nun, alipin, na kung saan ang master niya si Jesus, kumbaga, nagpapasubmit siya, nagtitiwala siya. Amen? Amen. Now, so here, nakita natin dito yung kanya pong humility niya. Introducing himself as Jude, the half-brother of Jesus, tells us something of the humility of Jude and the relative and importance of being connected to Jesus by human relationships. So without a doubt, value the fact that Jesus was his half-brother and that he grew up in the same household as Jesus. But even more valuable to him was his new relationship with Jesus. Think about it na sila po ay lumaki doon sa isang tahanan. Think about it, siguro si Jesus ito yung masunurin lagi, ito yung kasi yung pangalan siguro, may mga nagsiselos yung mga kapatid niya sa kanya. Kaya nung una makikita natin,
hindi sila naniwala sa kanya nung una. Hindi sila niniwala eh. Kaya nga nung dadalo si Jesus sa isang festival, sabi, mauna ka na doon. Di ba yan naman ang gusto mo? Kumbaga, labag na labag sila doon sa ginagawa ni Jesus na pangangaral ng magandang balita. At may mga disipulo, ano sila doon eh, kinukontra nila lagi si Jesus. Kaya hindi nga sila sumama kay Jesus. Sakalang sila nanampalataya nung si Jesus ay mamatay sa cross at muling nabuhay. Pinakita ko po sa inyo nakaraan yan na alam po natin na sila po ay sumunod, nanampalataya na sa Panginoon dahil nung on the day of Pentecost in Acts chapter 1. So doon sa Acts chapter 2, nakita natin nakasama sila doon sa prayer meeting. Nandun na yung mga kapatid ni Jesus, nandun din si Mary, the mother of Jesus. Amen? Amen. So to Jude, the blood of the cross that saved him was more important than the family blood in his veins that related him to Jesus. So in Jude chapter 1 verse 6, now we are in verse 6, the Bible says, and the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Yan yung sinasabi nyo niya, di ba? Sabi sa Tagalog, di ba? Ano po ito? Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Bakit? Kasi yung mga anghel na tinutukoy niya ito yung ngayon yung mga fallen angel na tinatawag natin. Ito yung mga nagrebelde sa Panginoon. Si Satanas, di ba? Na tinatawag nating Lucifer. Si Satanas ay demonyo rin siya. Pero si Satanas ang pinuno ng mga demonyo. Marami siyang nalilang, marami siyang mga nahikayat na mga anghel doon sa kalangitan na para magrebuilde sa Panginoon kasi gusto niyang higitan ang Diyos. Gusto niya na siya yung purihin doon sa kalangitan. At nung hindi niya magawa doon sa kalangitan dahil sa kanilang pagrebuilde, ibinagsak sila ngayon ng Panginoon dito sa lupa. At ngayon, si Lucifer, na si Satanas, gusto niya ngayon gawin dito sa lupa na sumamba sa kanya ngayon ang mga tao. If you are going to read in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the Bible says this, the God of this world, that is a small letter, or Satan, the God of this world, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. That believers blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. Para hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Ang Diyos ng sanlibutan ito. That is small letter ang tinutukoy doon si Satanas. Para hindi makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Hindi alam ng maraming mga tao na ang hindi pagsunod sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, yan ay pagre-rebuilde sa Panginoon. At alam po natin, ang pagre-rebuilde sa Panginoon, in-explain ko po sa inyo yan, it's about disobedience. And even partial obedience or delay obedience is still disobedience, and that is rebellion against God. Kapag hindi ang Diyos ang sinasamba mo na lumikha ng langit at lupa, sino ang sinasamba mo? Maraming mga tao ngayon ang nag-iimbento ng sariling Diyos sa kanilang kaisipan. Walang basihan kung ano ang alam nilang Diyos, yun ang alam nila. Pero ang tanong, ano yung kanilang basihan ngayon? And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling. Proper dwelling. Sabi sa Tagalog, this he has kept in darkness bound with everlasting chains for judgment on the great day. Sabi sa Tagalog dan, sabi niya, pag ganun siya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. So may mga demonyo pala ngayon na hindi pa nila panahon doon na itapon doon sa lake of fire, pero mayroon ng mga nakatali dito. Ito yung mga nagrebuilde. Pero pagdating po ng huling panahon,
yung, actually sa Discovery Channel, tinanong nila, ano daw ang meron sa ilalim ng lupa? Discovery Channel to, sa Discovery Magazine, sabi nila, ang ilalim daw ng lupa, yung ating inaapakan, ay higit na mas mainit ng ilang libong beses kaysa init ng araw. So think about that. Sabi ng mga scientists, facts ito mga kapatid, na yung ilalim ng lupa ay higit na mas mainit ng ilang libong beses kaysa init ng araw. Dito pa lang sa atin minsan dito sa Kuwait, sa Middle East, alam natin, napakainit dito. Di ba? Dito nga nakaset na ng 21 degree or 22 degree yung ating nag-electric pa yung iba sa atin. Kasi naiinitan na. Think about it. Yung ating ilalim ng lupang ito. Kung ayaw mong maniwala sa impyerno, pag nandun ka na, saka ka maniniwala. Hindi para sa atin yun. Inihanda yun para sa mga demonyo. Yun sa mga nagrebelde. Kaya lang may mga tao gustong sumunod doon. Sino yung mga yun? Yung ayaw maniwala sa magandang balita. Amen. Kaya ito yung atas ng pag-ibig. Bakit ganito po ako mangaral? Bakit ko kailangan basahin yung salita ng Diyos? Kahit minsan, hindi magustuhan ng tao. Kasi atas ng pag-ibig yan. Sabi ng Biblia, kung alam mong isang tao'y mapapahamak, hindi mo pinagsabihan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Mamamatay yung taong yun, sabi ng Biblia. Ngunit pag pinagsabihan mo siya, at hindi siya nakinig sa'yo, hindi siya tumalima, wala ka ng pananagutan sa akin. Amen? Amen. Kaya doesn't matter kung paniwalaan ninyo yung binabasa ko or hindi, doesn't matter. What matters, I share the Word of God, I read it, I hope and pray that you receive it upang sa ganon, maligtas tayo, hindi mapunta doon sa apoy ng impyerno tulad ng mga demonyong mga ito, mga anghel ng huna na naghimagsik sa Panginoon. Are you with me? Amen. May mga tao kasi hindi naniniwala sa demonyo Pero huwag mo titingnan yung katabi mo. Kasi hindi yan. Anak ng Diyos yan. Amen. Yan ay mga anak ng Diyos. Amen. Amen? Amen? Amen. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo yung nangyayari sa mundong ito. Wala sigurong katakataka ng evil ay nag-i-exist sa mundong ito. Di ba? Hindi naman siguro katakataka na. And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Judgment! Everybody say judgment. Judgment. There is a judgment day, my brothers and sisters. Someday, somehow, justice will be served. Pagdating ng panahon, makakamit ang hustisya. Pag hindi mo nakamit ang hustisya ito, hindi mo kailangan ilagay sa iyong kamay ang paghihiganti. Sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Vengeance is mine, says the Lord. That's in the book of Romans, isn't it? Amen. Hebrews 9:20 said, it's appointed to man to die once, and after that, judgment. Ito yung appointment na hindi mo ma-miss. Either you like it or not. Every knee should bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. If you don't want to kneel down to Jesus today, someday, you will kneel down to Jesus and you cannot refuse it. And if pagdating ng panahon, listen to me, there is no second chance after death. Wala nang second chance after death. Life is a test sa buhay na ito. Parang yung teacher, yung kanyang mga estudyante, binibigyan niya ng test. Tuturuan niya muna, pagkatapos niyang maturuan, bibigyan niya ng test. Hindi dahil galit yung teacher sa mga estudyante, binibigyan niya ng test para malaman niya kung yung mga itinuro niya, mayroon pa silang natutunan. Yung life na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, that is a test. And you have only one life to live. Hindi katulad ng pusa, mayroon kasi sinasabi mong siyam na buhay. You have one life to live. And that life, my brothers and sisters, one day, haharap ka sa hukuman ng Panginoon. And He will not ask you how much money you earn here in Kuwait, what education you finish,
how many hectares your lot, how big your mansion is, gaano kakapal ang titulo mo, hindi tatanong sa'yo ng Panginoon yun. Itatanong sa'yo ng Panginoon pagdating ng panahon, ano ang iyong ginawa sa panahon na ibinigay ko sa'yo. Kasi pagdating ng panahon, kahit kaano karami ang iyong naipon, kahit kaano kalawak ang iyong lupa, apat na kontrado ka lang pagdating ng panahon. Yes. Amen. Sabi ng Biblia, sa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo babalik. Kaya, hiram sa Diyos ang aking buhay. Yes! And that life is a short. One day, someday, magsusulit ka sa Panginoon. Itatanong sa iyo ng Panginoon, ano ang iyong ginawa sa iyong asawa na ibinigay ko sa iyo? Sa iyong mga anak na ipinagkatiwala ko sa iyo? Sa iyong trabaho? Noong nasa Kuwait ka, saan ka nagpupunta? Wininta mo Diyos. Pagdating ng Panginoon, sabi ng iba, oh, mini-mini. Aha, saan ka nagpunta? Sabi mo yung, tariho mo yung katabi mo, saan ka nagpupunta? Kita mga kapatid. Pagdating ng panahon, lahat ng dahilan natin na sabihin nating busy ka, pagdating ng panahon, wala nang busy-busy. Wala nang second chance after death. Remember that mga kapatid. Yung mga nagtuturo na mayroong pang pag-asa pagkatapos ng kamatayan, mga kapatid, kung mayroon kayong mababasa sa Biblia niyan, kahit kailan, wag na kayong maniwala sa akin. Kapag namatay yung tao, kahit 10,000 pang manalangin, kahit 10 pastor pa, pare, o kung sinong kardinal, lahat yan, pagsamahin mo na, wala nang magagawa. Are you with me? Amen. Pag mayroon kang nabasa sa Biblia, na para yung isang taong namatay na yon, pag ipanalangin mo, ay papunta siya doon sa kalangitan, huwag na kayong maniwala sa akin. Wala kang mababasang gano'n. Ang buhay natin dito, habang buhay pa tayo, may pag-asa. Amen. Amen? Amen. Pero pag wala na, pass your paper, finish or not finish. Sabi ng teacher. Narinig niyo na yun? Yes. Finish or not finish. Everybody say, finish or not finish. Finish. Are you with me mga kapatid? Amen. Tapos na mga kapatid, ipagsusulit natin lahat yun. Kasi bakit? Kasi ang Diyos ay hustisya. Walang favoritism. Eh kung mayroon palang pag-asa pagkatapos ng kamatayan, why go to church and pray and serve God? Para saan pa? No need. Gumawa ka lang ng sulat, sabihin mo sa iyong nanay, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, pag namatay ako pag-pray niyo ako para mapunta yung aking kaluluwa sa langit. Italo tayo sa mga politician. Mayayaman yan, may influensya mga yan. Di mo gumawa ka na ng dokumento mo at gawin mo na lahat kung anong magustuhan mo. Kasi mapupunta ka rin naman pala sa langit eh. Pero hindi ganoon mga kapatid. Bawat isa sa atin, mayaman, mahirap, sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Amen. Amen? Di ba say pantay-pantay tayo? Pantay-pantay tayo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kita nyo, natututo ba tayo mga kapatid? Yes. Now, in this verse, Jude refers to angels that rebelled against God's authority. They are charged with living their assigned rule and living heaven. This statement may refer to the rebellion in heaven that Satan led against God in the dawn of human history. Makikita po natin yan. In Isaiah chapter 14 and Ezekiel chapter 28, mayroon po yan sa inyo pong album, mapapag-aralan po natin yan. Yung, how can I resist evil? Paano natin lalabanan ang kasamaan? Matutunan po natin yan. He led as many as 1/3 of the angels from their abode in heaven. Apparently, Satan and these angels were not content with the positions of authority God had assigned to them. So, yun po ang nangyari. They wanted greater authority and therefore rebelled against God.
According to some interpreters, certain rebellious angels called sons of God, small letter, in Genesis chapter 6 verse 2, cohabited with the daughters of man. Apparently, as a result of this union, Nephilim, also translated as fallen ones or giants, in English Bibles appeared on earth. In Genesis, kung makikita po natin yan, may mga higanti kasi nung araw eh. Hindi natin alam yung mga Nephilim kung gaano katataas yun, ano? Pero sigurado, yung size nila ay hindi normal. Abnormal yung size nila. Alam po natin yan, isa po yan na maliit na giant si Goliath, which is 9 feet tall siya, no? 9 feet, think about it. Wala pang ganun sa balat ng lupa ngayon. Yung pinakataas ngayon sa NBA I do believe dati, si Yao Ming dati 7'6" eh. Right? Ngayon yung sa France ngayon, yung pinakamataas ngayon, ano, Wembanyama, Victor Wembanyama, ano ba niya? 7'4". 7'5"? Taas yun, 7'5". Yun, 9 feet. Tingnan mo si Goliath, di ba? David ang Goliath, 9 feet yun. Ito, yung tinutukoy dyan nung panahon na yun, mas malalaki ang mga ito. Sila yung mga namunong-uno, ano, nung panahon na yun. Kaya, nawasak ang mga ito noong nagkaroon ng Noah's Ark. Okay? Bakit po yung mga yon? Ang ginawa kasi ng mga fallen angel na ito nung time na yon, nung binagsak sila, nakita nila ngayon yung mga daughters of God, yung mga magandang mga babae, doon sila nakipagtalik sila. At ang naging bunga nito ay yung mga giant. So nagalit ang Panginoon. Hindi pa nila panahon para parusahan sila, itapon sila doon sa lawang apoy, yung mga gumawa ng yun, nauna ng kanilang sentensya. Pero meron pa rin mga demonyo ngayon. Nasaan ngayon yung mga demonyo? Wala pa sa impyerno. Paruot parito pa sila. Mga espiritong hindi natin nakikita na nag-i-influensya ng mga tao para gumawa ng masama. Kaya ang mga demonyo, mga kapatid, wala pa sa impyerno. Darating ang panahon na sila'y itatapon doon sa lawa ng apoy. Amen? Paliwanag, mahaba-haba itong pag-aaral, pero doon lang muna tayo. Sabi ko sa ikaw, naintindihan mo ba? Naintindihan. Wala yun, di ba? Kaya pala, loko na natin, ano? Kung makikita natin dito sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4, basahin ko nga ng mabilis lang ito. Di ba? When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God, small letter, so that the daughters of humans were beautiful. Tinutukoy dito sons of God sa verse 2 na ito yung mga fallen angels, okay? Were beautiful, and they married any of them they choose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. The Nephilim were on the earth on those days, and also afterward. And the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old men renowned. Sila yung mga naging bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Bakit? Kasi yung mga sizes nila malaki. Kaya anong ginawa ng Panginoon nung mangusap ang Diyos kay Noe? Nilipol niya sa magitan ng malaking baha. Nalipol ang lahat ng tao maliban kay Noah at yung kanyang asawa at saka yung mga anak. Ito lamang ang natira noong panahon na yon. Pinag-aralan ng mga scientists kung mayroon daw malaking baha na nangyari sa history. Napag-aralan nga ng mga nila na totoong mayroong nagkaroon ng malaking baha. So if you do not believe on this book, the question, what book do you believe in? So nangyari ito. Pinarusahan sila. See, this book describes several instances of God's judgment against the fallen angels. At any rate, so far as Jude is using their example here, God punished those spiritual beings. He chained them in a place of darkness where they await sentencing. That in 2 Peter chapter 2 verse 4, likely when Satan is consigned to eternal punishment in the lake of burning sulfur. Or if God did not spare angels when they sin, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment.
Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kabiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Hintayin ang araw ng paghukom. So, ibig sabihin, nakagapos pa lamang sila doon. Hindi pa talaga sila lubusang nandoon sa Lake of Fire. Hihintayin pa nila. Pero ngayon pa lamang, naghihirap na sila doon. Are you with me? Amen. Parang yung tao, pagka nasintansyahan ng death penalty, ganito lamang yan. Hindi naman siya kaagad bibitayin. Nakakulong muna siya. Hihintayin niya yung sentensya niya, yung araw kung kailan siya bibitayin. Ito, nauna na sila. Are you with me? Amen. Maliwanag na mga kapatid? Amen. Kaya dito sa Revelation chapter 20, kung makikita natin sa verse 10, 7 to 10, basahin ko nga yan. Ano? Basahin ko nga, para mas maganda, di ba? Basahin ko, may time tayo? Basahin ko para maintindihan natin. Madali makita lang itong Apocalypse, itong Revelation, kasi pinakadulo ng Biblia. Then sabi niya, when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle in number. They are like the sun on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet, ayan na, had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Amen? Forever and ever. Hindi 9 years, hindi 10 years ang kanyang sentensya. Walang hanggan yan. Remember that we are a living soul. We have a 3 distinct personality, isn't it? Our body, which is the house that we live in, our soul, and our spirit. Our soul is your mind, your will, and your emotions. But mayroon tayong spirit din. What is the spirit? The spirit is the real you. Kaya, the body without the spirit is dead. Kaya kapag namatay ang isang tao, kahit anong gawin mo, kurutin mo man yan, wala nang pakiramdam. But the body is there. The body is present, pero wala nang pakiramdam. Kasi ang nakakaramdam, hindi yung katawan, kundi yung ating kaluluwa. Inalagaan ng tao yung kanilang katawan, pero hindi nila inaalagaan ang kanilang kaluluwa. Pero yung kaluluwa, mga kapatid, that is eternity. It's either in the presence of God, or away in the presence of God, which is hell. Woo! Hindi ako nananakot, mga kapatid. I'm just simply reading it because this is true. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns give themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. In Jude chapter 1, verse 7, in a similar way, Sodom and Gomorrah. Alam mo yung Sodom and Gomorrah, yung place na ito, noong time ni Abraham, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, nung mangusap sa kanya ang Panginoon, ano na kayo? Huwag kayong umano dyan. Nakita mo yung lugar na yan? Pinahayag niya sa kanyang propeta eh. Lilipulin niya eh. Kasi ang sasama ng mga tao. Sabi ng Panginoon, kung mayroong 50 doon, lilipulin mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Kung 40, hindi pa rin. Kung 30, hindi pa rin. Kung 20, hindi pa rin. Sabi ni Panginoon, last na lang talaga ha. Hindi naman ako sa makulit, pero last na lang talaga. Eh paano kung 10 na mayroong mabuti doon sa lugar? 10 tao lang. Kung mayroong 10 tao na mabuti doon sa lugar na yun, sa city na yun, Sodom and Gomorrah, daang libo yung tao doon eh. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko pa rin nilipulin. Think about it. Hindi dahil maraming mga homosexual, maraming mga
pagnanakaw, lahat ng klase, nag-o-offer sila ng kanilang mga anak nila, ino-offer nila sa sacrifice para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang yun eh. Dahil walang natagpuan ng Panginoon na 10 matuwid. Alam natin ang history, ang kwento. Yung Sodom and Gomorrah, nagpaulan ng apoy ang Panginoon, natipok yun. Sabi ng mga archaeologists ngayon, pinuntahan nila, after 1,000 years, in-examine nila, pinag-aralan nila. Mayroon nga mga natagpuan doon, yung mga lupa doon, na mayroong matinding sunog na nangyari doon. At may mga parang mga salt silang nasumpungan. At hanggang ngayon, wala pong mga tumutubong damo doon o anumang gulay. Exist yun po ngayon after 1,000 years. So indeed, yung Bible ay hindi para siya parang kwento lang ni Lula Basyang. Totoo pala ito, mga kapatid. Are you with me, mga kapatid? Amen. Think about it. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Di ba? Kung titingnan natin. So it should be a joy for every Christians to rejoice together in the simple message of salvation by grace through faith in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. He reminded them of the terrible fate of corrupt cities in the time of Abraham, Sodom, Gomorrah, and the surrounding cities were all destroyed by fire and brimstone because they rejected the truth of God's word. Pati nga yung asawa ni Lot sabi sa kanya, halina kayo, nagmamadali sila, talagang inaano sila ng mga anghel na walang lilingon ha, walang lilingon sa inyo. Kasi pagsunod sa Panginoon, huwag ka nang likod ng lingon. Wala nang maraming mga, pag gusto mong sumunod sa Panginoon, diretso. Hindi po ako makasunod pa ngayon kasi hindi pa ako ready. Huwag muna ngayon kasi hindi pa ako nakakapag-asawa. Mag-asawa muna ako. Huwag muna ngayon kasi hindi pa ako nakakaipon. Alam natin na nangyari. Paglingon ng asawa ni Lot, sabi ng Biblia, naging haligi ng asin. Natupok din siya. Bakit? Hindi sumunod sa Panginoon He reminded them of the terrible fate of corrupt city in the time of Abraham. Sodom, Gomorrah, and the surrounding cities were all destroyed by fire and brimstone because they rejected the truth of God's word. They indulged in gross immorality, which the Bible outlines. Not only were these cities an abomination. Pag sinabi mo kasing abomination, ito yung mga kasuklam-suklam to the Lord because of their perverted sexual behaviors, but they went after strange flesh. The men of the cities even lusted after the 2 angels who entered the city to save Lot and his family from the judgment which was about to fall. Alam natin ang kwento, di ba? Yung mga bisitang yun na pinatuloy ni Lot, yung pala yung mga anghel. Sabi ng Biblia, ngayon yung mga tao doon, ilabas mo yung bisita mo na yan. Gusto nilang gasahin. Think about it, ganun sila kasama. Yung panahon na yon. So Jude used Sodom and Gomorrah and the cities around them as a warning to all who choose to turn the grace of our God into lewdness by denying the shed blood of Christ for the forgiveness of their sins. The cities of Sodom and Gomorrah stands as an example of the punishment of eternal fire that awaits those corrupt individuals who indulge in ungodly perversions and reject the Lord of glory. The best way to recognize a false teaching is to know the truth. Amen? Amen. Kaya nagtuturo pa lang, nang mapanood ko, dumaan pa lamang sa Facebook ko, parang nagbubuyong aking damdamin Parang naging pastor itong sabi ko, hindi niya alam yung kanyang pinagsasabi. Pero ang dami nakikinig sa kanya. Kita mo? Sabi niya, sinungaling yung Diyos. Sabi ko, matindi itong kampo ng demonyo na ito Tapos yung mga tao namang iba doon, nagpapalakpakan pa. Paano pag hindi natin alam yung katotohanan? Amen? The best way to recognize a false teaching is to know the truth. The safest way to earnestly contend for the faith is to read, mark, learn, inwardly digest, and earnestly apply the Word of God
in every area of life as led by the Holy Spirit of His dear Son, Jesus Christ. Hallelujah. Gusto ko sanang sabihin sa inyo, Brad, sis, yung love letter ng Panginoon, basahin naman natin. Hindi para i-condemn kayo, ano? Huwag mo lang i-display. Buklatin mo lang. Nung araw kasi sabi, huwag mong basahin yan. Bayaan mo silang magbasa, silang magpaliwanag sa iyo. Di, okay lang, sa pastor na lang magpaliwanag sa amin. Hindi, basahin ninyo kapatid. Pag mayroon kayong hindi maintindihan, magtanong po kayo. Amen? Amen. Magtanong po kayo. Idalangin nyo sa Panginoon, paano gusto ko pong basahin, hindi po gano'ng maunawa, bigyan nyo po ako ng pang-unawa, gabayan mo ako ng iyong banal na Espiritu para maunawaan ko. Diba? Kahit na umpisan mo lang, 5 minutes, okay na. At least na umpisan mo, kahit 5 minutes lang. Kung gusto nyo mas mahaba, praise God. Pero mas okay na yung 5 minutes kasi naman di mo inuumpisan magbasa. Amen? Amen? Book of books ito, mga kapatid. Think about it. Mayroon kang isang book, mayroon ka ng 66 books in one book. At sabi ng dictionary, books of books daw siya. Think about it. Amen? Yung history, yung kwento ng creation, mababasa mo doon. Kung mahilig ka sa love story, nandyan yung love story. Kung mahilig ka sa action, nandyan yung maraming action dyan. Kung mahilig ka naman sa mga business, nandyan yan. Kung mahilig ka doon sa mga gandang mga, kung gusto mong malaman yung sa pag-aasawa, nandyan yan. Kung gusto mong malaman yung sa trabaho, nandyan yan. Pakikitungo, nandyan yan. Kompleto yung Biblia. Pati nga yung boss mo nandito sa Biblia. Oh. Yung asawa mo nandito rin sa Biblia. So, basahin ko sa'yo. Kung gusto mo, yung kaibigan, yung kapitbahay mong chismusan, nandito rin yun. Kompleto yan, kapatid. Are you with me? Amen. Kung gusto mong malaman, magkaroon ka ng gusto mong maging matagumpay sa buhay, nandito rin yun. Huwag mong hintayin yung mga investment kayo, mag-invest kayo, baka maluko ka lang. 20%, 30%, in 3 months, 20% yung ano. Ano tayo, invest tayo, lahat ng indemnity mo, lahat ng sweldo mo, in-invest mo na. Pagdating ng 6 months, nakuunang sweldo ka, pangalawang sweldo ka, sa pangatlo, wala na, wala na yung account, sarado na yung account, hindi mo na matrace. Pupuntahan mo ngayon yung pinsan mo, o yung kaibigan mo, ako kasi sinali mo ako, aawayin mo ngayon, mag-away kayo ngayon. Kasi gusto mo 20%, 30%. Kapag ako nagturo sa inyo ito, 5 steps to become millionaire. 5 points kung paano yumaman. Pakinggan yung mabuti. 5 minutes lang ito. Dami sa inyo. Talagang punong-puno yung manonood ngayon. Di ba? Yes. I'm not saying na hindi ka mag-invest, mag-invest kayo. Pero sa tamang paraan, yung legal. Hindi yung kung ano napanood lang natin dyan, mga kapatid. Amen? Amen. Kilala kang mga naluko, di ba? So, are you with me? Amen. Sabi nung parang ako rin nata, sana ako dyan, sana. Naluko ako dyan, sana. Amen? Amen. Huwag na tayo sumama doon sa mga daming mga ganon. Are you with me? Amen. Tuloy ko, ha? Amen. Tuloy ko, sis? Amen. When John pointed out that this certain men reject authority, it meant that they wanted to be in authority. Therefore, they rejected the authority of God and they rejected those God put in authority. Today, our culture encourages us to reject authority and to recognize self as the only real authority in our lives. We can do this with the Bible by choosing to only believe certain passages. We can do it with our beliefs by choosing on the salad bar of religion. Or we can do it with our lifestyle by making our own rules and not recognizing the proper authorities God has established. In the dark days, sabi ng Biblia, in the darkest days of Israel society, Judges 21:25, ito yung mangyayari. Pag wala ng order, disorder na. Pag mayroong disorder na, gulo-gulo na. Hindi, mas alam kong tama ito yung tama, alam ko, ito yung gagawin ko. Hindi pwede yun, mga kapatid. Hindi pwedeng walang rules. Kahit saan may rules.
Hindi, gusto ko freedom. Freedom! Anong freedom ang ibig kong sabihin? Saan mo gusto pumunta ng freedom? Sa hiwahe? Wala rin freedom doon. Kahit saan ka magpunta, may rules. Dito nga sa building na to, may rules eh. Yung Harris, gusto niya, pagtapon ka lang ng basura, may rules pa eh. Ayaw niya yung basa-basa, may tumutulog kasi magagalit siya sa'yo, kakatukin yung pinto mo. Are you with me? Pagtapon ka lang ng basura, may rules pa eh. Pagtawid mo ng daan, may rules din. Pag ayaw mong sumunod, anong mangyari? Are you with me? Pag nag-drive ka, gusto mo walang rules? Mayroon. Kailangan pag nag-drive ka, mayroon kang driving license. Kasi kung wala kang driving license, uulihin ka. Bakit gusto nila magkaroon ka ng driving? Bakit kailangan mayroon kang driving license? Para siguraduhin nila na kapag nag-drive ka doon, wala kang ipapahamak na iba. Baka hindi ka marunong magmaneho, unang-una mong i-drive, pirali ka agad. Hindi mo lang ipapahamak ang iyong sarili, baka yung iba pa, mapapahamak pa. Are you with me? Amen. Kaya sabi niya, in the darkest days of Israel, society was characterized by a term, every man did what was right in his own eyes. You hear me? In his own eyes. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Walang walang rules eh. Kung kahit anong gusto nilang gawin, yun ang gawin nila. Kaya anong nangyari? Disorder. Today, this is the pattern of all the world. Gusto nilang yung ibang verse, ang maganda ito. Jeremiah 29:11 yung verse ko. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Punong-punong pag-asa. Yan ang plano ko sa iyo. Gustong-gusto mo yun. Pero ayaw mong sundin naman. Yung sinasabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y iniibig mo, sabi ng Panginoon, patunayan mo. Sundin mo ang aking mga utos. Ano yung kanyang mga utos? Siya yung unahin mo sa iyong buhay. Are you with me? Amen. Ang tanong, ang Diyos ba yung first sa iyong buhay? Baka hindi siya first. Natapos mo na lahat ang labahin mo, natapos mo na lahat ang mga gawain mo, pagka natapos mo lahat, saka punta na ako sa Panginoon naman. Baliktad, kapatid, kita mo, nahuli yung Diyos. Pero pagdating ng matinding problema mo sa buhay ngayon, wala kang ibang malalapitan naman ngayon. Panginoon, pero ang Panginoon, buti na lang, mabait siya. Hindi niya sasabihin sa'yo, ngayon mo lang ako maalala, ha? Ngayon mo lang ako maalala. Kasi meron kang problema. Noong una, hindi mo ako maalala. Pagkaibigan mo yun, ngayon ka lang lalapit sa akin kasi mangungutang ka. Pero nung marami kang hindi mo ako nilalapitan, hindi mo ako kilala. Buti ang Panginoon, hindi ganun. Kung ganun lang ang Panginoon, wala. Una pa lang, hindi tayo pasado. Bagsak. Pero kinakanta mo. I surrender all. Isinusuko ang lahat sa'yo, O Kristo. Isinusuko. Sinusuko daw ang lahat. Totoo ba? Hindi lahat siguro. Minsan pa nga, inuuna mo ba si Baba, si Habibi? Where are you now? Are you with me, mga kapatid? Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Talagang ano ka pa, umiiyak ka pa. Seek first the kingdom of God. Pero first, alam mo, huli ka na. Hindi siya first. Are you with me? Kung talaga kung mayroong lalapit, magpapakatotoo lang tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Today, this is the pattern of all the world.
These dreamers, it is more likely that he meant they claimed to have prophetic dreams, which were really deceptions. Instead of bowing to the authority of God's word, these apostates teach falsehood. In 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, describes the source of the apostates, evil teaching, and the wicked character of the apostates. Paul writes, "Now the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars, whose consequences are severe." Maliwanag ang sinasabi ng kasulatan, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling araw na tayo, ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Tatalikuran nila, bakit? I will give you house. I will pay your rent. I will give you grocery. But, be like me. Follow me. I will pay your rent. Bigyan sila. Are you with me? Sa huling araw, ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Sabi ng Biblia, hindi ko yan. Binabasa ko lang to. Pero nangyayari kapatid. Amen? Verse 9. Ibasa dalawang verse na lang. Come on, ibasa dalawang verse na lang. Dalawang verse na lang. Verse 9, but even the archangel, Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." Anghel na to, kapitan ito ng anghel. Warrior ito, Ito yung pinuno ng mga anghel. Pero hindi pa siya nagmalaki. The Lord rebuke you. Hindi po ng Angel Gabriel, tulungan mo ako. Angel Gabriel, Angel Michael, tulungan mo ako. Huwag ka rin magdadasal sa mga anghel. Magagalit sa iyo ang Diyos. Yung mga anghel, galit na galit nga. Kung mabasahin mo yung Biblia. Si John the Beloved, sinubukan niyang lumuhod. Sumamba doon sa anghel. Nagalit si John the Beloved. Wag ako. Anghel na ito, mga kapatid. Nagalit ang anghel. Wag ako. Ang iyong sambahan. Huwag sambahin. Lalo pa kung mga apostolis lang. Lalo yung mga apostolis na yun. Kasi kaya nga si San Pedro, sabi niya, "Panginoon, huwag kang lumapit sa akin, makasalanan ako." Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Tayo, tulungan mo ako, Angel Gabriel. Hindi dapat gano'n. Angel Michael, ikaw warrior ka, ipaglaban mo ko. Hindi gano'n, mga kapatid. Maling aral yun. Hindi ka dapat nagdadasal sa mga anghel. Ang pagdarasal na pagsamba, ginagawa lamang sa manlilikha. Hindi sa mga nilikha ng Panginoon. Sa manlilikha lamang. Amen? Yung lumikha ng langit at lupa. Hindi yung kanyang mga nilikha. But even the archangel, sabi niya, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, kaya yung Hinebra San Miguel sa atin, mabenta Kinuha kasi yan sa litrato, nakaganon si Miguel, di ba? Dito kinuha yun Yung litrato na yon, dito talaga yun. Kaya hindi ko alam, kaya bago tumagay, pagka binabawasan, tinatapon muna ng konti. Anong sabi? Para sa demonyo daw. Kasama daw yun. Siguro sa, kasama na doon, Pagka bukas, tinatapunan ng konti. Diba? Pero sa bar naman, di na tinatap. Pagka bukas, binibigay sa'yo kaagad. Ano yun? Kayo with me? Tama, Brother Jonas? Amen? Amen? Pare! Bihira tayong magkita naman Whiskey pa paano?
daanin natin yan sa mabubuting usapan. Birbihira naman tayo yung magkita eh. Whiskey pa paano, daanin natin sa mabubuting usapan. Are you with me? Amen. Kasi hindi na magiging mabuting usapan kung walang nasa mesa natin eh. Yan na yung panahon ngayon. Tuloy ko basahin ha? Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moses ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan kanawa ng Panginoon. Amen? The key point here is that Michael, despite being powerful being himself, refused to slander the devil. This proves the arrogance of the apostate. The apostates Jude is discussing. They are so conceited that they're doing what even an archangel want. Kasi parang, ito yung mga panahon kasi ito, ang daming mga parang, may vision ako eh. Yung mga anghel nga, nagpakita yung mga anghel sa akin, yung mga ganyan sila eh. Naghihimala ako, mga ganyan mga yan eh. Ikaw naman, madali kang mapaniwala kasi di mo alam ang salita ng Diyos, malilin lang ka na. Magbigay kayo ng abuloy dito, wala. So Moses, Israel's leaders during the Exodus from Egypt was buried by the Lord in unknown place. That is in Deuteronomy chapter 34. Hindi na natin pupuntahan yun. According to the traditional account, Michael and the devil had engaged in a dispute about the burial of Moses' body. But Michael would not slander the devil. Instead, he yielded to God's authority by trusting him to rebuke the devil. We do not know the details of the dispute, but God may have assigned Michael with the task of guarding Moses' grave, and the devil may have wanted to steal Moses' body to make it an object of worship. Siyempre, gusto niyang nakawin yung bangkay na yon, para pag nakuha yung bangkay na yon, nakita na yon, sabihin niyo, sambahin niyo ito, kasi itong si Moses ginamit ng Panginoon. Sasambahin din ng tao yun. Yung kaya pinatunay ng Panginoon, yung ginawang stick na silver na snake, na pagka natuka sila sa lumang tipan, na kapag natuka sila, pag tumingin sila doon, hindi sila mapupwisyon, hindi sila mamamatay. Sinamba din nila yun. Kung ano yung makita nila, sambahin nila eh. Kaya yung pati yung guyang ginto, gumawa sila ng mga gundo, nagkaroon ng guyang ginto, sinamba rin nila yun. Kung ano makita nila, sambahin nila eh. Yung mga tanso, mga ginto, bato, plastic, sambahin nila yun. Pati aluminum foil, lahat, sasambahin nila yun. Basta nagkunting sasambahin nila. Lunuod sila, magdadasal sila doon. Ewan ko, hanggang ngayon, nangyayari yan eh. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ayaw nga ng Panginoon. Ba't kasi ang kukulit pa? Verse 10, yet these people slander whatever they do not understand. Kita mo, they do not understand. And the very things they do understand by instincts as irrational animals do will destroy them. Matindi ito eh. Matigas na yung pagsasabi ito ni Jude. Kasi nahahabag siya kasi may mga nadadaya eh. Sa loob ito ng church ha. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito, sino yun? Yung mga bulaang mga ngaral. Ang anumang hindi nila nauunawaan. Hindi nila nauunawaan. Daldal lang sila ng daldal. Binabasa lang yung Biblia. Kung ano yung pagkabasa nila, nag-iimbento sila ng sarili nilang interpretasyon. Sila ay tulad ng mga, sabi rito sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Pakinggan ninyo. When it comes to our faith, we don't use our emotions. Nangyayari kasi ngayon, puro mga emotionalism na lamang eh. Naramdaman ko yung Panginoon kasi umiyak ako. Naramdaman ko ang Panginoon. Sa church na yun, hindi ko naramdaman kasi parang ako yung pinapatangaan yung pastor eh. Hindi ko nararamdaman. Mga kapatid, pagdating sa pananampalataya, hindi damdamin ang pinapairal natin. Kapag damdamin ang iyong paiiralin, baka malinlang ka lamang at madaya ka pa. Ang damdamin natin, pabago-bago yan. Depende yan sa iyong nararamdaman sa kalagayan. It depends yan sa second. Sometimes you are happy, sometimes you are sad. Why you are happy? Napromote ka, nainggisan ka. Wow, masaya ka. Nasunog yung bahay mo, nabagyo yung bahay mo, masaya ka? Narito rin, malungkot ka. Hindi naman nangangahulugan nun mga kapatid
na hindi mo na ginagamit yung emotion mo. Alam din ng Panginoon na yung emotion natin, ginagamit natin yan, ine-express natin yan sa pag-worship natin. Pero pagdating sa pananampalataya, yung basihan natin, yung salita ng Diyos. Amen. Sapagkat yung salita ng Diyos hindi nagbabago. Amen. Amen? Kaya kahit parang hindi mo nararamdaman ng Panginoon, manampalataya ka pa rin sa Panginoon. Magpuri ka pa rin sa Panginoon. Kung meron kang trabaho, praise the Lord. Pag natanggal ka sa trabaho, praise the Lord. Amen? Amen. Parang ako, tanggal sa trabaho. Pero sama ko sa prayer. Praise the Lord pa rin, amen? Amen. Di ba? Maghanap tayo. Hindi naman yung bibigyan ako ng Panginoon ng trabaho, ipatulog-tulog ka lang, hindi ka naman gumagalaw. Katulad kanina, pumunta ako sa open interview. Bakit? Kasi naghanap ka ng trabaho. Hindi pwedeng naghahanap-hanap ka. Pag-pray mo ako, ha? Prayer yan, by faith, by faith. Ilan ka lang. Hindi ka naman nagbibigay ng CV mo, hindi ka naghahanap. Anong gusto mo? Lalapit yung employer sa bahay mo, akatukin ka? Gusto mo ng trabaho? Common sense lang, di ba, kapatid? Yes. Hindi ibig sabihin pag nagpipray ka, nakaupo ka lang doon. Are you with me? Amen. Kanilang damdamin na siya namang nagpapahamak sa kanila. Mahal ko kasi. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang lukuhin ang aking damdamin. Hindi siya katulad ng aking asawa. Kasi tinatanong niya ako, how are you? Tinatanong niya ako, did you eat already? How's your mother? How's your father? How's your sister? Tinatanong niya ako, ang lambing-lambing niya magsalita. Ang tangos-tangos pa ng ilong niya. Inaalagaan niya ako. Concerned siya sa akin. Ikaw naman, oy, oo nga, nire-respeto niya ako. Hindi katulad ng aking, nagko-compare ka na ngayon. Tanong ko nga sa inyo, tingnan niyo ako mabuti. Hindi to hindi to pag, nasan siya ngayon? Wala na. Momojo, Mami, Kalas, wala na. Are you with me? Am I talking to you? Amen. Tayo-tayo lang naman dito, di ba? Tama ba mga kapatid? Mga kapatid, huwag tayong magpapalinlang sa ating damdamin. Sabi ng Biblia, ang puso ng tao ang mandaraya sa lahat. Kaya dapat yung puso mo, ituon mo sa Panginoon para hindi ka madaya. Parapakan natin ang Panginoon. John is the process of describing the sins of the apostates and false teachers. Instead of submitting to the truth and trying to understand it, skeptics and non-believers often mock the truth. Stay away from fools, for you won't find knowledge on their lips. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Tama ba? Sabi ng Biblia? Amen. Sabi ko, sama ka sa akin. Kasi may nakilala ko, pangalan niya si Michael. Doon tayo. Wala akong damit eh. Pahiramin kita. Gagawan ng paraan. Magawan natin ang paraan yan. Wala akong lipstick, wala akong makeup. Pahihiramin kita. Ay wala eh. Ano yung bibigyan na kita. Sumama ka lang sa akin. May makikilala ka doon. Are you with me? Oo. Parang alam na alam, ano? Meron ba nagkwento kay pastor? Wala nagkwento. Walang chismoso rito tsaka chismosa. Kasi nangyayari yun dito, kapatid. Are you with me? Tama yung Biblia, alam kasi ng Biblia yun eh. The apostates Jude refers to are most likely from a sect known as the Gnostics. The Greek word for Gnostic is derived from gnosko, meaning to know. And this group claims salvation on the basis of unique awareness. However, it is clear they know nothing about spiritual matters. In this particular verse, Jude is addressing certain individuals who have entered into Christian community but are causing divisions and strife
through their words and actions. The false teachers are speaking evil of things they do not understand and corrupting themselves in the process. Jude is warning the believers to be wary of such individuals and to be content for the faith that was once delivered to the saints. The context of this verse is important in understanding its meaning. The epistles of Jude is considered to be a warning against false teachers and the dangers of falling away from the truth. Jude highlights the needs for believers to be diligent in their efforts to defend the truth and to avoid being led astray by those who distort the teaching of Christ. The verses leading up to Jude chapter 1 verse 10 provide further insight into the characteristics and behaviors of these false teachers, emphasizing their ungodly ways and the judgment that awaits them. The theme of Jude chapter 1 verse 10 revolves around the concept of speaking evil and corrupting oneself. The verse highlights the destructive power of words and the harm that can come from spreading false teachings and engaging in slanderous behavior by speaking evil of things they do not understand. These false teachers are not only causing harm to others, but they are also leading themselves down a path of moral and spiritual corruption. So in this verse is significance. It serves as a metaphor for the behavior of the false teachers, comparing them to animals that rely on instinct rather than reason. A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison but in a way different from a simile. Instead, it makes the description of object look as it was literally true. In other words, it can be said that a metaphor is an implied comparison by using this imagery. Jude is emphasizing the lack of wisdom and understanding exhibited by these individuals as well as the destructive consequences of their actions. So the verse serves as a reminder for believers to be cautious of those who distort the truth and to remain steadfast in their faith. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Now raise your hand to receive the blessings of the Lord. Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. We'll see you again, Lord willing, next Friday. We love you and we're praying po sa inyo. God bless.